Ito mga Okay. kababayan, ito payo ko sa'yo, Robin Sili, Robin Sili, makinig ka. Yung sinasabi mong bullet train, pwedeng isabay yan sa ginagawang programa ng gobyerno sa iba. Kasi may mamamahala niyan, hindi naman lahat ng ginagawa ng gobyerno isa lang ang namamahala, tanga. Tama. May, may ibabato si Pangulong Bongbong Marcos sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. May mga namamahala niyan. Yung utak mo kasi na andun pa sa yung alam mo yung pinapalo pa yung kabayo, samantalang uso na sa sakyan, nandun pa yung utak mo na pag-iiwanan yung utak mo sa lumang henerasyon. Ganito po, pwede ba tayo mag-bullet train dito? Pwede naman po. Kaso, mga kababayan, tayo po ay nakilala at na-establish na may mga LRT na. Kumbaga, may mga LRT na po tayo, mga kababayan eh. Kumbaga, hindi po kasi accessible o hindi po fit yung train na bullet train sa ating mga LRT. Hindi po fit. Hindi po fit. Ngayon, kailangan niya ng panibago na namang project. So, magkukonsume po yan ng mahigit 10 years. Mahigit 10 years. Panibagong budget. Manibagong budget na naman yan. Bakit hindi natin gawin na katulad ng ginagawa ngayon, ini-enhance na lang po ang mga MRT at LRT. Nagkaroon Correct. na Dinodevelop pa. dinidevelop pa ng subway. Di ba? Dinidevelop pa ng subway. At ang problema pa sa atin, malaki pong feasibility study pa ang gagawin diyan sa bullet train. Bakit kamo? Sapagkat tayo po bilang bansa, alam naman po natin na may mga flooded area tayo. Hindi po natin pwede basta-basta isugal na mag-uukay tayo ng pailalim or mag-uukay tayo sa isang lugar na hindi natin alam na baka lumubog tayo sa baha, di ba? Sa katandaan natin, maraming nasa ilalim na dito sa ating bansa, maraming mga bulkan sa ilalim, Tama. Tandaan nyo yan. So, kaya nga, marami tayong fault line eh. Oh. So, isa yan sa kailangan i-consider pa, Robin. Kaya yung utak mo na gamitin na. Aray ko. Pero ako tola, naniniwala ako kung sakasakali maging presidente po si Pikwa. Kung sakali pong maging presidente po si Pikwa, magkaka-bullet train po tayo. Paano natin gagawin yon na hindi na po gagastos ng malaking feasibility study? Siguro po idikit na lang po sa ating mga NLEX, SLEX, yan. PPLEX, yan po. Pwede nating idikit. Pwedeng sa gilid, pwedeng sa ibabaw. Pwede po lagyan ng bullet train yan. Pwede po lagyan ng bullet train. Pwede po yun. Oo, at least, mabababa na po ang consume natin sa feasibility studies. Kumbaga, meron ng guide. Susundan na lang. Pero, gagastos na naman tayo at ilang taon na naman yan. Hindi katulad netong space rocket, mga kababayan, mga kabirador. Hindi katulad po netong space rocket. Ito, naka-ready na po ang ating mga engineers. Correct. Naka-ready na po ang matatalino nating mga kababayan. Diba? Exactly. Diba? This is the right moment po. Sabay-sabay ng PAC Silica, sabay-sabay ng nuclear power plant, sabay-sabay po ng sinasabi ng Pangulo na advanced technology. Ang laking pakinabang na to sa ating bayan, mga kababayan. Ang laki po, mga kababayan. Kaya yung iba po na DDS, hindi nila maintindihan yan kasi nakalimutan nilang may utak sila eh. O wala talagang utak. Aray ko. Ito tol. Way back nung panahon ni Digong. Alam nyo ba kung bakit hindi masyado affected yung ibang ng COVID? Bakit masyado silang sealed? Bakit tayo super affected ng COVID? Kasi nga po, when it comes to technology, hindi agad natin masyado ma-detect kung affected ba tong tao na to, infected ba tong papasok dito. Kulang po tayo sa right technology system na tinatawag. Kailangan pa lalapit sa'yo, tweet, di ba?
tweet, gaganunin mo pa, gaganunin mo pa ilong, di ba? Oh. Noon pa man, meron na tayong advanced system technology na kagaya nung binili ni Sara Duterte na overpriced na camera na CCTV na pag dumaan ka, eh, makikita na yung ano mo, yung atay balon-balunan mo, ganon. Di ba? Oh, meron na kasing gano'n yung auto scan na tinatawag. Oh, na pa makikita Oy, di ba bago niya ano yung bullet train, meron pa siyang tinatawag na ano, yung ano, nakahang na sasakyan daw. Ano yun? Sabi ni Robin, ah nasakay tayo dun sa mga sa ibabaw ng EDSA daw. ah Yung ano, yung sinasakyan, yung hanging bridge. Aray ah ko. Hanging, yung sinasakyan. Yun ang gusto ni Robin. hanging train. Oo, nandun daw sa EDSA, nakagaron tayo. Cable car. Aray ko. Cable car. Ano, Robin, bakit hindi daw tayo magkaroon ng cable car sa EDSA? Puto, nasa EDSA ko, cable car. Aray ko. Dahil naman, Aray ko. pag ano mo, pagdating mo sa opisina, tol, purtahe ka na. Oh, ito sabi ni Mami Jem. Oh, ito ha. Spain has bullet train and ang bullet train nagko-command ay through technology. Kung mahina ang internet, hindi tatakbo ang bullet train. Yan ang sinasabi natin. Diba? Kaya nga, ang ginagawa ko. Total, dito, anak, yung sinasabi ko, ano, magay ka, anak. Ito yung sinasabi ko sa yung mag-IT graduate ko. Ito isa makikinabang sa makabagong teknolohiya. Oo, which is the Paxilica. Marami kang sabi ko sa iyo, anak, galingan mo para, 'di ba? Maganda yung kinabukasan. Marami kang magiging girlfriend. Oo. Ang anak ko matitinding tips doon. Salamat, anak. Di ba? Ayan po yung sinasabi natin. Nagtatayo na ang ating Pangulo ng pundasyon. Pundasyon lang to, tol. Pundasyon na to ng makabagong generasyon. Hindi pwede kasing automatic bullet train na. Automatic, eto lang technology, high-tech na. Hindi. Ang high-tech technology po, nagsisimula po sa good foundation at strong foundation. Ano po ba ang strong foundation natin? Ito pong Paxilica. Strong foundation po to kung saan pwede na po tayong mag-produce ng mga chips, semiconductors. Strong foundation po yan. Na magkakaroon na po tayo ng mga AI na mag-operate and generate po ng modern technology. Yan po ang offer sa atin ng presidente. And number 2, magkakaroon po tayo ng space or research rocket papunta na po sa kalawakan. Yan po ay advanced technology na rin. Dahil tayo, umaasa lang po tayo sa iba't ibang mga bansa regarding po sa technology. Ngayon, palari po ng Diyos, magkaroon tayo ng sarili nating technology na makikilala po na bilang produktong Pilipino. Mga babayan, ganyan yun eh. Ito po, example, nakakuha po tayo, nag-invento tayo ng jeep. Tignan nyo, nagugulat yung mga iba't ibang bayan noon. Meron tayong jeep na invento natin. Meron po tayong pinapatakbo ng tubig. Sino po nakinabang? Ibang bansa, binibili. Marami pong magagaling na Pinoy. And si BBM po, gusto niya makilala tayo bilang Pinoy. Gusto niya ibalik natin yon. Hindi yung katulad ngayon. Mas nakikilala natin yung samgupsal. Mas nakikilala natin yung Japanese product. Mas nakikilala natin yung Indian product. Mali. Kailangan makilala naman ngayon, panahon ngayon, makilala po ang produktong Pinoy. Ang produktong Pinoy mismo ipakilala kasi ang dami na nating inadapt na iba't ibang produkto. Nakalimutan natin yung sarili natin. Mga kababayan, huwag po tayong palinlang. Huwag natin kalimutan na sariling Pinoy natin, ang product ng Pinoy. Yan ang binibigay sa atin. Ngayon ang binibigay po sa atin ng Pangulo ngayon na magkaroon tayo ulit ng pagkakakinlanlan. Di ba, Tol? Correct. Yun yung yun yung sinasabi nga ni Pangulo na it's about time naman na tayo naman. Hindi puro ibang bansa yung tinatangkilik natin. It's about time na tayo naman tumangkilik ng sariling atin. Kasi masyado na tayong nababaon po mga kababayan sa totoo lang sa
pagdating sa pagtangkilik sa mga ibang bansa, eto sinusubo na po sa atin itong ngunguyain, lulunukin na lang natin 'to, eh. Oo. Sa totoo lang, lahat ng advance sa technology na sa pag-aaral, yan po ay alam na po ng ating mga engineer, nag-ano na po yan, pinag-aralan na nila, in-enhance na nila. Ngayon, ang gagawin na lang nila, ide-develop na lang dito sa Pilipinas upang tayo'y makinabang nung kalaman na yun. Mm. Kaya po yung sinasabi nila Banat Bay, for business purposes po yun, yung tangkilikin yung China, yung mga, nandiyan naman ang China, bakit hindi na lang tayo mag-angkat dyan? Ganun yung gusto sabihin nila. Banat Bay, hindi nga eh. Itong Paksilica na to, ito yung magiging pundasyon ng bawat Pilipino in the future generation, evolution. Diba? Oo. Tsaka Yung ito po mga yun. kababayan, ang Pilipino po kaya pong makilala worldwide. Biro mo ito po mga kababayan, bibigyan ko kayo ng example kung gaano katalino ng panahon ng 90s mga kababayan. Ang Pilipino po ang gumulat sa ibang mundo, although mali po ito. Ang Pilipino po ang nakapasok sa buong mundo. Bakit? Natatandaan mo, Pikwa, yung I love you virus? Oo, di ba? Yun, example, I love you virus, yes. One of Ito the po, trending na talagang nagpahinto ng sa buong mundo. mundo. Sa buong mundo na I love you virus. I love you virus. Sino nakinabang nung talino nung gumawa ng I love you virus? Ibang bansa. Ibang Instead bansa. na tayo. Kinuha ng Amerika. Pentagon. Oh. Kinuha ng Pentagon po yung gumawa ng I love you virus yata. Kita mo, kasi matalino yung Pinoy kung kaya natin mag-advance. Kaya natin mag-advance, 'di ba? Kasi tol, nung panahon na yon, balikan natin yung kwentong I love you virus. Nung panahon na yon, alam nyo ba, katangi-tangi tayong Pilipino, nag-iisang Pilipino ang nakagawa ng virus na hindi nila ma-detect kung paano nagawa. Matatalino na yung nag-research kinailangan pa nilang mahuli yung gumawa ng virus, ng I love you virus, para malaman nila kung paano i-shutdown. Di ba? Ganong kalupit ang Pilipino. Biro mo yung mga ganun nagagawa po ng sarili natin. Hindi, although mali, pero advance po tayo. Kaya nating makipagsabayan regarding technology. Correct. Pero mo 90s po 'yun, wala ang computer natin noon mga kababayan. Ang computer natin kakarag-karag. Windows ang latest pa no, Windows 97. Pero nyo po, Windows 97 tayo. Ang Amerika may laptop na. Pero nakagawa tayo ng ganung bagay, 'di ba? Naisip ng isang Pilipino, tol, isang Pilipino. Mga estudyante yon, 4 yata sila. Mga estudyante ng ama. Ito nyo. Kaya natin regarding technology, di ba? Hindi, kasi ang nakaisip nun, pre, isang tao lang doon sa 4. Ngayon, yung 3 is kinuntsaba niya upang paano mapakalat yung yung virus na nagawa niya. Ganun yun. Kaya yung I love you virus na yan, talaga namang nagpawindang. Ultimo, lahat na shutdown tol. Sinasok lahat. Kaya hindi nila ma-operate yung system nila. Diba? Yung sarili nilang system yun, imagine Amerika, Russia, lahat, buong mundo. Noong time na yun, sila pa pinakang advance. Russia, Amerika. That time, sila pa ang pinakang-advanced nun. Tama. Tsaka eto po imagine niyo kumpara po sa Pogo, pumayag tayo. Pogo, illegal. Kidnapping, lahat. Money laundering. Pumayag tayo sa illegal na Pogo, Paksilica, hindi nyo papayagan. Space Rocket, hindi nyo papayagan. May putang ina nyo. Actually, sabi ko nga tol sa live ko kanina, ang magkokondena lang naman diyan yung mga mga elitistang sakim, yung mga ganid sa kwarta at pagkaperahan yung mga sambayan ng Pilipino.
Yun lang Oo. yun ang magiging problema natin. Sila lang ang haharang nun. Kasi nga, mawawala yung malaking puhunan nila dito sa, saan? Sa pag-transmit ng mga produkto nila sa Pilipinas. Kasi for example, ako meron ako negosyo. Ang mga negosyo ko ay computer. Saan ako kumukuha ng mga gamit sa ibang bansa. Like for example, China, Taiwan, Amerika, Europe. 'Di ba? So lahat 'yan meron ako. Ngayon, siyempre, kung ako may negosyo rito at maapektuhan ng Paksilika dahil bababa yung presyo eh. 'Di ba? Kailangan ko ibaba kasi dito na nanggaling, manufacturer dito. Lahat, etc. So, hindi na ako, yung instead na papatungan ko pa ng limpak-limpak na tax dahil dun sa binayaran ko rin tax, lahat yung mawawala. So, ang tendency, kukunti yung, magiging kapuranggot yung kita ko. Anong gagawin ko? Di magsasara ko. 'Di ba? Kasi affected ako eh. Pero kung gagawan ko ng paraan, meron akong kakausaping mga kongresista, senator, wag niyo pong ano yan, amyendahan, di ba? Huwag niyo pong pahintulutan, kundi na po tayo diyan kasi pare-parehas tayong maapektuhan yung mga negosyo natin na malalaki. Yun po yung aalarma diyan. Pero tayo mga Pilipino na nasa laylayan, nasa middle class, na nangangamuhan, malaki po ang posibilidad, sabi ko nga sa inyo, baka isa sa inyo o sinyolo, ako, magkaroon kami ng isang pabrika. 'Di ba? Pwede tayong mamuhunan dahil bakit po? Unang-una, maliit na yung consumption, 'di ba? Mas mababa po yung presyo dahil bakit po nakarekta na tayo sa gobyerno. Did you get our point? Pwede pa tayong tayo mismo makikipag-ugnayan sa gobyerno upang maging isa sa mga nila, 'di ba? Tawag dito investor dito sa na ito, 'di ba? Programa na ito, 'di ba? Ganun po 'yun. Tsaka ito may tanong, ang Pexilica, US mag-manage, hindi Pilipinas. Tama po. Bali, US siya. US po yung company, US po yung magmamanage, pero dito po sa atin, i-cater. So, malaking advantage po yan. Malaking advantage po yan. Siyempre, although sila po ang magpa-fund ng Paxilica o yung company Paxilica, siyempre ang gagalaw po diyan ay ang mga local natin katulad tayo po. Ilang trabaho po mabibigay yan gaya nga po ng sabi ko, di ba? Saka hindi porke kasi nga itra-transmit lang naman yung technology, itra-transmit lang yung kaalaman. Kasi nga bakit? Kailangan pang i-develop ng gusto yung kaalaman ng mga kababayan natin na mag-handle niyan. Kasi hindi pa tayo fully developed in terms of AI hub. Okay? Siguro may mga Pilipino na nagtatrabaho sa Amerika in regards to AI hub, may idea na sila. 'Di ba? Pero tayo basically, tayong yung mga kukuhanin ng gobyerno na magpapacilitate diyan kasama ang Amerika, 'di ba? Sila ay tuturuan pa at i-enhance pa ng gusto upang lumawak yung kaalaman nila regarding diyan, 'di ba? Yan. Ayan po sana po natuto po kayo sa Paxulaika. Aray ko. Sige, magpahinga ka na. Wasak na yung boses mo ha. Mawasak na ba? Sige, tol. Hindi, para isi-send ko na lang sa'yo. Sandali. Mga kababayan, punta kayo sa sana makulay din ang live natin mamaya. Makulay ang live natin. Makulay din. Ito na. Mag-like na po kayo at subscribe dyan. Yan, paki-subscribe please guys, paki-subscribe po ang Mirador Pequa page. Malaking tulong po ang inyong subscription para po sa ating munting channel na paangat na. Dahil sabi ko nga sa live ko, sa buong Team Vengador, ako na lamang po ang nangungulela. So baka naman po pwede po kahit lamang po, paunti-unting subscribe, okay na yan. Hindi naman tayo nagmamadali. At least target natin mga
mga bago matapos tong taon, eh, maka 100K na tayo. At meron na kayong makitang silver play dito sa likod ko. Di ba? Tol, napakalaking ano po niyan, tulong at bahagi. Pero Kaya syempre, hindi lang basta laki ng subscriber ang kailangan natin. Syempre, kailangan mabigyan din kayo ng tamang kaalaman at malabas kayo doon sa sirkularidad ng fake news. Importante po yun eh. Di ba, Tol? tama. Ayan po mga kababayan, mag-subscribe po kayo kay Birador Pikwa. Nandiyan po at magla-live po siya mamaya-maya at tayo rin po pagtapos niya magla-live din. Maraming salamat po sa inyo. Pa-like na lang Salamat, po. Tol. Pa-share na lang po ng ating video. Thank you. Bye-bye.